Inyakay. Sir Bagara, pupunta na ako ibang bansa kasi nakukulangan na ako sa sweldo dito bilang teacher. Tay, pupunta na po ako sa ibang bansa. Paalam po. Ading yung nga yung bag ko. Sige po. Mag-ingat ka doon ha. Sige po. Tay. Ingat po ya. Stops that way. And any unaccompanied minors ages 5 to 11 travel to London. Good morning, ma'am. Pwede po bang magtanong? Yes, pwede. Basta ikaw. Nag-abroad po ba kayo? Yes. Noong 2001, yun yung first na abroad ko. Bakit niyo po naisipan mag-ibang bansa? No? Siyempre, mahirap yung buhay dito sa Pilipinas, di ba? Okay, kaya naisipan kong mag-abroad para at least anuhan ko yung experience ko and then siyempre, umangat yung buhay namin. Di ba tatanungin kung saan lugar? Sa Saudi Arabia. Maganda po ba doon na? Maganda. Pero yung work ko doon is hindi bilang teacher. Saan ang mas maganda? Anong mas maganda ba? Dito o doon? Mas maganda pa rin sa Pilipinas. Ano ang yung naging naranasan sa ibang bansa mo? Madami, syempre, you have to sacrifice for your family. Syempre, naiwan mo yung family mo dito and then nandoon ka, nagtatrabaho. Yun yung mga experience na. Pero meron ding kainaman kasi syempre, nag-abroad ako. Syempre, madami akong naging accomplishment. Ano po yung mga naging trabaho niyo doon? Sa isang hospital. Sa laboratory. Ano po yung isinaalang-alang niyo bago kayo mag-ibang bansa? Siyempre for your family. Family future. Iyan yun. Ma'am, ano bang naging magandang naranasan niyo sa ibang bansa at negative na Okay, so ang positibo na nagagawa mo sa pangingibang bansa is syempre, makakaipon ka ng madami. Kasi syempre, compare mo dun sa sahod dito, mas mataas di hamak ang sahod doon. Pero doon kasi is work ka. So, pagdating sa mga happenings, meron ding mga happenings doon. Pero, syempre, mas enjoy pa rin dito sa Philippines kasi nandito yung mga kamag-anak mo. Doon, marami kang kakilala, marami kang kaibigan, pero hindi mo sila, doon mo lang sila na-meet. Compare mo dun sa iniwan mo dito sa Pilipinas, na talaga iba yung pakiramdam pag kasama mo ang family mo. Yung negative na you have to sacrifice na iwanan mo yung pamilya mo. And then yung iba nga nag-aalaga ng ibang anak, pero yung anak nila mismo hindi nila maalagaan. Yun yung sakripisyo ng mga magulang na nag-a-abroad. Ilang years ka din, ma'am? Ilang years, from 2001 hanggang 2005. Then nag-exit ako. Then bumalik ako ng 2006 hanggang 2016. Bakit naisipan yung maging guro na lang dito sa Pilipinas? Yun nga. Yun ang ano ko. Nung nag-exit ako, syempre you have to sacrifice yung position mo na doon. For it takes how many years na nandun ka na, syempre mataas na yung position mo, mataas na yung iyong sahod. Pero ang inisip ko kung bakit ako umuwi is yung mga anak ko.
Kasi syempre lumalaki na sila. Mahirap yung naiwanan ng anak, naiwanan ng magulang yung mga anak na ang nag-aalaga lang is yung mga lolo at lola. So yun ang inisip ko, kaya ako nag-exit para makapag-focus ako sa aking mga anak, lalo na yung bunso, si Owen. Pinapaalagahan namin doon. And then nagbabayad din kami. Parang yung bonding nyo is mahirap din kasi yung isa naiwan dito, yung isa kasama mo doon. Hindi magandang magkakalayo. Yun na naisip ko, kaya nag-exit kami. And then nag-aral ako. Sabi ng asawa ko, huwag ka nang magtrabaho, alagaan mo lang ang mga anak mo. Pero syempre, alam nga naman tatanda kang nandun lang sa bahay. So, ang nag-isip ako ng paraan, pwede kang magtrabaho basta wag lang sa hospital, sabi niya. Kasi, pag duty kasi sa hospital is mahirap. Kailangan 12 hours kang gising. Minsan wala kang time sa family mo. You have to sacrifice everything para lang maging maganda yung, para maibigay mo lahat ng kailangan ng pamilya mo sa Pilipinas. Kaya, saan na tayo? And then, syempre, mag-exit ko, kasama ko si Owen, and then high school na yung anak ko. Sabi niya kasi, yung anak ko, Mami, kahit isa lang sa inyo, kasi both kaming mag-asawa is nandoon, magkasama kami doon, sa isang hospital. Mami, kahit isa lang sa inyo, mag-stay dito para may kasama ako. So, syempre, ako yung nanay. Syempre, mas ka sa mga anak. So, kailangan i-sacrifice mo yung career mo doon. And then, you have to focus on your family. Kahit isipin mo, ang hirap, di ba? Parang ang layo ng sa hospital and then sa teaching. So, nag-aral ako ng 6 months sa IC for earning units. Kasi pag nakatapos ka ng 4 years sa bachelor ka, kung gusto mo maging teacher, kukuha ka na lang ng 18 units. And then, you have to take the board exam. Pag na-take mo yung board exam, that's the time na makapasok ka sa DepEd. Kaya, nandito ako ngayon as teacher. May balak pa po ba kayong bumalik sa ibang bansa na? Ay, for this time, hindi na. Kasi syempre, mas na-enjoy ko na yung work ko dito and then kasama ko na yung family ko. Yan lang po ang aming interview, ma'am. Maraming salamat. Okay, thank you.